Samantala, karagdagang ilaw sa mga kalesang ipinapasada sa gabi sa Vigan City, iminumungkahi ng pulisya para makaiwas sa disgrasya. Narito ang report. Sa lumalakas na turismo ng Vigan City, inaabot na ng gabi ang mga kutsero sa pamamasada. Pero kung makikipagsabayan sa lansangan, marapat daw na sapat din ang ilaw ng kalesa. Lampara daw ang nakadesenyong ilaw na naaprubahan sa ordinansa ayon sa presidente ng asosasyon. Ayun po, pinag-uusapan po ng city government po namin, especially mga committee po, na pwede nating i-upgrade, pwede nating gamitin yung mga flashlight, mas malakas po para mamuno po mga ibang motorized na makikita yung may kalesa po. May reflectorized stickers sa likod ng mga kalesa pero hindi sapat ayon sa PNP. Iminungkahin na ng dating hepe ng Vigan City Police Station na ngayon nakatalaga na sa Police Provincial Office na si Police Lieutenant Colonel Rogelio Rimiendo Jr. ang paglalagay ng ilaw sa likod ng kalesa. Ito ay matapos ng pagkasawi ng isang rider nitong Hunyo nang sumalpok sa likuran ng isang kalesa. Ang sinuggest ko is solar light sana. So while nakapark sila sa Plaza Burgos, nagcha-charge. Charge nila doon para paggabi, pwedeng gamitin na pang biyahe. Pero nakatutok sa baba para daman hindi masilaw yung nasa likod. Sa ngayon may ilang kutsero na umanong gumagamit ng rechargeable at solar light. Pero patuloy ang pag-aaral ng asosasyon sa dapat gamiting ilaw dahil kailangan aprobado rin ito ng Vigan City LGU. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.